Para ba mga solid subscribers, no? So ito may nakita po tayong full video nito yung kay Ted Filon, no? Yung may mga sinabi siya regarding po sa ating pinakamamahal na Justin, no? Let's go, no? Member ng SB19 na ito. Panoorin natin. Ito yung full eh. Kasi gusto ko talaga panood yung full nito. Eh, nakita nga kay Miss O and kay Jero Pages na medyo putol-putol yung clips, no? Pero dito ito na yung full, no? Pero guys, hindi ko sure kung makikita niyo yung video or baka i-blur ko siya, no? Kasi this is a property of ano eh, ng I don't know kung anong network po ito, no? Eh, basta ito property po nila ito, no? Kasi may tendency po na block tayo, no? Pero I'm pretty sure ang sinisigurado ko lang sa inyo is maririnig niyo yung audio ng malinaw, no? Pero ayun lang, pag napanood niyo siya ng malinaw, sabihin hindi tayo na block, no? Pero pag na-block po tayo, sabihin po tayo ay pag blurred yan, ibig sabihin tayo po ay na-block na nagawa ko lang siya ng paraan, no? So ito na guys, gusto ko nang ma-assess or malaman talaga kung paano talaga sinabi ni Ted Filon yun, no? Kasi yung kahapon yung ginawa ko ng video, more on ano yun eh, kumbaga reflection ko yun sa kung ano yung napanood ko, no? Pero ito na po yung pinaka-full, no? Malaman ko paano yung reaction niya or what. Alam ko napanood niya to, pero ito, panoorin ko na rin to. So without further ado, let's all watch this. Sa balitang entertainment, nako, nag-number 1 sa trending list ng X si SB19 member Justin sa kanyang first live solo performance. Oo, Pinoy yan. Ang pogi, di ba? Hindi, kala ko kasi cutie-cutie. Gusto kita makita ganyan ang kulay ng buhok. Ash grayish yan eh. Ash gray blonde, ganon. Uso yan. Sige. Laman ng Guys, yung tono pala ni Ted Filon, Pilipino ba yan? Tapos, sige. Wow, sarcastic bro. Sobrang sarcastic nun. As in, parang ganito yung reaction nyo. Pilipino ba yan? Okay. Sige. Parang ganyan yung reaction niya, guys. Parang nakakasar. Basta ganyan yung reaction ni Ted Filon, no? And, pakinggan nyo maigi. First live solo performance. Pilipino ba yan? Oo, Pinoy yan. Ang pogi, di ba? Si DJ Chacha, I think nahahalata niya na yung kung paano yung tono ni Ted Filon, parang somewhat parang napaka-negative agad nung vibe. Kaya si DJ, I don't know guys, kung si DJ Chacha po ito, no? May nagsabi lang sa comment nung pinanood ko yun, no? And yun, sa recent video ko, no? Na si DJ Chacha nga daw yun. And parang dinedefend niya, parang medyo change topic niya, parang inaano niya, parang basta hindi hiwalay niya rin sa negative vibe, ginagawa niya positive vibe. Pero hindi, kala ko kasi cutie-cutie. Gusto kita makita. Diba? Hindi, kala ko kasi, tapos cutie-cutie, kumbaga tinataas pa rin ni DJ Chacha yung vibe na. Pero si Ted Filon, napaka-negative po talaga, as in. Ganyan ang kulay ng buhok. Ash gray. Makitang ganyan ang cutie-cutie. Gusto kita makitang ganyan ang kulay ng buhok. Ash gray. No? Gusto kitang makita ganyan ang buhok. Kumbaga parang si DJ Chacha, parang dire-relate pa rin si, parang dinedefend pa rin niya si Justin, or sabihin natin na tinitwist niya yung daloy ng conversation nila na maging negative, na grayish yan eh. Ash gray blonde, ganon. Uso yan. sige. laman ng pagtatakip. Eto na nga mga kapatid. Ayun, sinabi ni DJ Chacha, uso yan, no? So sinabi niya kay Ted Filon na uso yan, kaya parang normal yung makita ka ng ganyan sa ngayon kasi uso po talaga siya, as in. Ang kanya pong performance sa ASAP natin ito ay trending. Tinanghal ni Justin ang una niyang solo single na Surreal. Okay. Pinuri naman ng mga 80 ng napakagandang boses ni Cha. Kwento ni Justin, inspirasyon niya sa awitin ay ang mga magagandang All original bagay. yan, ano? All original. Oo, all original yan. Yung kanta. Si DJ Chacha, sobrang knowledgeable niya talaga, as in, sa SB19 na, ang angas lang. So, alam niya yung sinasabi niya, as in. Inspirasyon niya sa awitin. Pag sinabi niyang Ja 18, tama yung pagkakapronounce niya eh. Kasi, kung normal na journalist lang yan, normal na reporter, I think hindi niya masabi yung mga ganun like yung Ja. I think Justin De Dios lang, De Dios pa rin ang babanggitin niya, no? Hindi yung nickname ni Ja. Ay ang mga magagandang All original bagay. yan, ano? All original. Oo, all original yan. Yung kanta ka ko. Even si Justin, in fairness. All original yan, kumbaga sinasabi ni Ted Filon, all original yan, no? Kasi parang sinasabi niya siguro, all original ba yan? Kasi nakikita ko sa mukha niya parang may inspired ng ibang lahi, or baka nakikita niya sa appearance si Ja, and then yung, ewan ko, narinig, nag-perform siya ng kanta dito sa
napakinggan nila ng buo yung kanta, no? O baka hindi alam. Inspirasyon niya po sa awitin ay mga Inspirasyon magagandang... niya mga Koreano. Kasama na din yon. Kasi nga, from K-pop, meron na tayong P-pop group, which... Okay, Ted Filon, sige, medyo ano ako doon sa sinabi mo, inspirasyon ng mga Koreano. So, hindi na matatanggi guys, no? Na inspirasyon po talaga ng P-pop talaga is yung K-pop talaga as in. No? Sobrang laking influence po talaga ng K-pop. Okay, sige, pagbibigyan kita ng Ted Filon, no? is SB19. Ang inspirasyon niya nga po 19 group, which is SB19. Ang inspirasyon niya nga po sa kanyang mga songs ay yung magagandang bagay lang na hango sa kanyang imahinasyon. Nitong nakaraang linggo lang nang i-release... Sana magkaroon tayo ng grupo na ano, no? Hindi naman mangkataasan ng tangos ng ilong. Si Ted Filon, ang hilig niya mag-butt in sa usapan, no? Like, nagsasalita pa si DJ Chacha, tapos biglang sisingit siya ng gusto niya sabihin. Ewan kung normal po yun, pero parang nakakaasar lang. Okay lang sana kung may sabihin siyang something na, alam mo yun, maganda, like something na okay, positive vibe, pero negative eh. And bigla niya siningit to. Nitong nakaraang linggo lang nang i-release... Sana magkaroon tayo ng grupo na ano, no? Baka pwedeng patapusin mo na si DJ Chacha. Itong linggo lang nung una niyang ma-release, hanggang doon pa lang, tapos nagsalita na. Nitong nakaraang linggo lang nang i-release... Sana magkaroon tayo ng grupo na ano, no? Hindi naman mangkataasan ng tangos ng ilong. iba na ngayon, syempre. Para talagang, ano, original. Oo. Yan na. Dito na sobrang nag-ano talaga, no? Hindi naman kataasan ng ilong. Mr. Ted Filon, Justin is a pure-blooded Filipino po talaga as in. Comment down below lang 18 kung may lahing ikakaiba si Justin or kung kunyari yung nanay ba niya or papa niya or kung sino man is hindi Pinoy. Pero as far as I know, Justin is a pure-blooded Filipino po, no? Hindi po lahat ng matangos ng ilong ay foreigner, hindi po lahat ng matangos ng ilong ay Korean or Chinese, hindi rin lahat ng singkit ay Korean or Chinese or Japanese, no? Hindi rin lahat ng maitim ay Black American or kung ano man, no? At hindi rin po lahat ng nakikita nyo na iba yung kulay ng buhok ay foreigner po yan, no? Sobrang grabe na po talaga ngayon ng ano ng generation po talaga as in, no? Like kung ano-ano talaga, no? Ito to be honest with you, magiging honest ako sa inyo as in, ito, walang halong kung ano man, meron po akong kaibigan singkit, matangos ang ilong, as in, yun po talaga. Pero, siya po ay Pinoy. Sadyang yung nanay at tatay niya po talaga is, pure Pinoy po din po yung nanay at tatay niya, no? Sadyang yung nanay at tatay niya is, medyo tatay niya singkit, and then yung nanay niya matangos ang ilong, natas na puti, no? Kumbaga, nag-mix siya, di ba ganun talaga mag-mix siya, no? So, ganun po talaga as in, no? Hindi naman siya to the point na pag sinabi mong matangos ang ilong, singkit, yan, okay yan, ibang lahi yan, ganun. Hindi po. May ganun po talaga as in, no? Kaya Sir Ted Filon, kung akala mong hindi siya porket hindi siya kayo manggi, porket matangos ang ilong niya, singkit, hindi na Pinoy, no? Naasar lang ako sinabi niya na sana magkaroon tayo ito, ulit na to. Mangkataasan ng tangos ng ilong na ano, no? Ang i-release... Sana magkaroon tayo ng grupo na ano, no? Hindi naman mangkataasan ng tangos ng ilong. Sana magkaroon din po tayo ng isang journalist na nagre-research muna bago magsalita ng mga ganyan, no? God damn, bro. Alam ko nagre-research yan si Ted Filon, sobrang veterano niyan, pero sana maging knowledgeable kasi sabi mo as in. Okay, sige. Alam kong nabuhay ka sa nakaraan, like ito yung gusto mo as a Pinoy, ito yung gusto mo na maging itsura nila, pero iba na po yung generation ngayon. Sinasabi ko si Ted Filon, iba na po ang generation ngayon. Kaya sana wag ka na masyadong mabuhay sa nakaraan. iba na ngayon, syempre. Ito mo si DJ Chacha. Iba na ngayon, syempre, di ba? Iba na ngayon, syempre. Kumbaga, alam mo yun, dito nagsisimula, ewan ko lang guys, ewan ko lang, pero baka, ewan ko tamang term, pero this is just my own opinion, ewan ko lang, may mga offend dito or what, no? Parang, hindi ko lang tama, pero parang ang racist dito ni Ted Filon. Para sa akin, ang racist niya rito, no? Ewan ko lang guys, kasi, alam mo yun, yung lahi ni Ja, parang kinukot, hindi naman si kinukot siya, pero parang, ano ba, hindi, mali yung term ko na yun. Kumbaga parang, ayaw niya. Hindi man niya aminin, pero yung tono niya, yung dating niya, pagkasalita niya is parang, hindi siya fan ni Justin, hindi siya fan ng SB19, dahil po sa itsura nila, sa tunog nila, sa appearance nila, no? I think yun yung sinasabi niya, no? Parang naging ano siya rito. Alam mo yun, eto ang mahirap guys
si Ted Filon, Pinoy. Pero, ganyan siya magsalita sa kapwa Pinoy. Dito nga tayo, di ba? Ba't natin ihilahin po ba ang ating kapwa Pinoy, no? Nakakaano lang, nakakaasar lang. Pinoy yan si Ja. Ba't kailangan mo sabihan ng ganyan, ng mga ganyan-ganyan bagay? Pwede mo na sabihin na, aba, ang galing niya, no? Medyo matangos na yung ilong niya, pero hindi ko akalain na Pinoy pala siya, no? Nakakabilib yung mga gantong kabataan, no? Sana ganun man lang, no? Yung vibe ng pagkasalita niya. Okay, sige, magsabi ka negative, pero bawian mo ng something positive or in a nice manner mo sana sabihin Mr. Ted Filon, no? Pero wala eh. Ganun siya magsalita. Mahirap, masakit man sa atin, pero may mga ganito talaga mga journalist na hindi iniisip yung sinasabi bago nila sabihin talaga hindi nila iniisip yung gusto nila sabihin. Para talagang original. Oo. Original po sila lahat, Mr. Ted Filon, lahat po ng kanta nila, lahat po yun silang gumawa, original po talaga no? So research muna tayo. And lahat po sila Pinoy, original po silang Pinoy talaga research po tayo. Nitong nakaraang linggo lang, Nitong nakaraang linggo lang, i-release ang Surreal para po sa solo debut ni Justin. Ilabas. Oo. All ano yan? Unadulterated. Sige, ito. tuloy mo na. Magkakaroon naman ng collaboration sina Sandara Park at Black Eyed Peas member na si Apple the App. Inilabas ni Apple ang teaser ng single nilang Too Proud. Ilalabas po ito on March 8. O ba't kay Sandara wala kang masabi? Palakasan na lang talaga no? Porket alam mong ayaw magsalita. Ay, Diyos ko. Palakasan na lang. Ayan, si Sandara. Hindi naman siya inaano kay Sandara. Hindi siya inaano kay Sandara. Pero Sandara siya. Hindi po talaga siya pure blood Filipina. Pero sobrang mahal niya ang Pilipinas talaga. Kaya nakakabilib, no? Pero si Ja, Pinoy siya. Mahal niya ang pagiging Pinoy. Pero, alam mo yun, parang against sa kanya si Mr. Ted Filon. Timbangin nyo maiging, sinabi ko na yun. Timbangin nyo maiging kung gano'n ka bias si Ted Filon sa mga bagay-bagay ewan ko, bakit ka ganyan? Nagsisimula, hindi pa naman nagsisimula pa lang SB19. Alam niyo na kung gaano grabe sila ka-peak, no, sa nila, international artist nila, international mga achievements nila, no. Pero alam mo 'yon, sa mga ibang mga tao dito sa Pinas hindi pa nila kilala masyadong SB19 talaga, no. Pero darating din ang time. Alam ko naman na hindi haya ng SB19 na malungkot sila or ano sila sa mga ganyang klaseng bagay. Alam ko na gagawin nila lahat para hindi po talaga matapakan yung kanilang pangalan dahil lang sa mga ganitong klaseng tao, no? Kaya yun lang, sa akin lang is sarili natin sila kadugo, bakit natin sila ibaba, iangat natin sila, wag tayo maghilahan pa baba, no? Maghilahan tayo pataas, yun lang talaga, yun lang. DJ Chacha, or ewan ko tama kung si DJ Chacha ba yun, sobrang thankful po ako sa inyo dahil alam niyo yung sinasabi niyo, dahil dinedefend niyo si Ja despite na yung mga sinasabi ni nalimutan ko agad pangalan niya. Ayun, Mr. Ted Filon, no? Ayun, despite po na nangyaring yun, talagang dinedefend niyo po talaga si Ja, ano. Kaya yun, sobrang thankful po kami sa inyo. Alam niyo na yan, nakasuporta po ang 18 sa mga projects na gagawin na ng SB19 and every member po ng SB19, na. Ayun lang, hilahan lang tayo pataas, walang hilahan pa ba. Let's go. So, yun lang, kung meron kas pa kakaling comment, double message ako sa page, free to peso, DC point to signing out. Peace, G.